Praise the Lord. Mga son, it's not just a feeling, but we know nga naadjud ang presence ni God. Amen? Masettle down ta, daghan pang bakante rin sa tubangan. Pasalamat tas Ginoo sa iyang unchanging love towards us, nga iya tang gitawag, gipili og naata diri karon. Amen? Og nakoy utang ninyo last Sunday gawas ka burnout. Dili ako hinungdan sa burnout ko, dili kahinomdom mong anak ni Job pila ka buok. So ako nang ikuan sa inyo ha. Lisod man kay mosulti ko god niya. Alanganin ko sa kuan kung sakto ba. Sa Job 1:2 nag-ingon dito, 7 sons, 7 ka anak na lalaki and 3 daughters. So napu ka anak tanan. Ang atong title karong kabuntagon, Forgiven to Forgive. Gipasaylo aron mo pasaylo. Kung sa Cebuano lang, gipasaylo, di ba naman tayo word nga silo? Or gilabyan, wala na. Gilabyan. O sa ka Wednesday nga panimbahon, giheld to sa usa ka balay dito sa may poblasyon. Nya nagkuyog mi ni Hani. Nya atong panahon na uso pa ang VCD. Kinsa nakaabot og VCD? Amen? VHS. Maganda naman ni kahinay. Betamax. Sa pa din ako na? Kuha na, katong tilon. Wala na. Naay, mama, niya na siya anak nga bata, nga lalaki o babay, naglakaw. Ang bata ka nagbitbit og VCD nga movie, pambata or di ko sure. Naglakaw siya. Ya tungod kay kami ni Hanip, kung naay oras, amo yung nabatasan nga before or on time, naan na dyan mi dito. Pas-pas miglakaw. O tungod sa kung kapas-pas og lakaw, di man ta mo lakaw nga, kung right until, right po ng kamot, di ba? Wa may magana. So, swing nga lakaw, pas-pas. Naigo na ko ang gigunitan sa bata nga VCD. Lupad, pag. Kung nakaabot yun mo, ang case, mubuwag yun na siya. Tangtang ang case, ang iyang luyo, o ang VCD na sa karsada. Sa akong kakuyaw, kay naami sa usa ka community, sa Muslim community nga lugar. Ya, ang katong nga pamilya, kay Muslim to sila. Sa akong kakuyaw, maunsa kami, ano? Ginaldali na ko punit, assemble na ko ang case. Sorry, kaayo, wala na ko tuyo Pag yung sorry na, nana ang mama, okay na, wala yung problema. Gipasaylo, gipalabay ito akong kuan, akong nabuhat nga, wa gituyo. O karon kabuntagon maigsoon. Nagingon ang kanta nun, nindot kay nga song, nga gihatag sa Ginoo sa Hope of Glory. Atong very own, taga Lapu-Lapu, silingan ra nato na sa bangkal, Hope of Glory, samtang may ginanawa. Asay malipat ta sa hangtod may kinabuhi. Si Manje apit sa musulti kanina, samtang may ginanhawa di ay. So maigsoon, samtang may ginanhawa. Dako kay nato nga kalipay, ug natay kaakuhan nga kung unsay gitudlo sa atong Ginoong Hesus, ato ning i-practice. Gipasaylo ta aron mo pasaylo usab ta. Amen. Dili ta puro dawat, kundi muhatag pud ta. Ang atong pag-isgutan karon, ang setting ani, nani siya sa Capernaum. Nagbasa na to unya sa English, maguna ni og then. Nganong nagsugod man og then? Kay naay naguna. Sa chapter 18 ani, nagisgot sa, Lord, kinsa man ang labaw sa mong gingharian. Ug mao to ang atong ikutlo sa naiihalad nga bata, nga gawas mahisama aning mga bataa. Na dito ang stumbling blocks. Ingon si Jesus, kung mahimo nga kapandulan, may pangahigtan ang liog o bugat nga butang o ihagbong dito sa dagat para dili mahimong kapandulan nini mga bataa. Og nagiskot po dira sa una nga then, 99 gibiyaan para sa usa. Og nagiskot po dira discipline and prayer og moabot ta ani nga Matthew 18:21. Ang katong gisulti ganina, makitaan to sa verses 1 to 20. Atong ipakita palog sa screen, kung dadala mo Bible, palihog og abli. Unya, then. Unya, si Peter,
ako lang i-practice para ma-encourage mo nga ma-appeal og Wednesday equipping nga sa types of sermon usa ni siya. Gato ning isagol aka ning expository. Ako nang gi-present ang then karon arita ni Pedro. Si Simon Peter atong ilailahon nasa screen na ato na makita ug atong madunggan igsuon ni siya ni Andrew. Si Peter, mauni ang nilakaw na ikaisog sa 12 nga mutikang sasakayan, gawas sasakayan. Si Peter, ang iyang pangan nagkahulugan og bato, rock. Gikan sa Greek word nga Petros. Si Peter, atong nanadunggan nga igsuon ni Andrew og fishing partner ni James and John. Naikanta ni Peter, James and John went on a sailboat kay para mangisda. Si Peter, usa ka married man. Si Peter, nadala dito ni Christ through his brother Andrew. Ug si Peter pod, tungod kay married man siya, nakakita siya first hand giun sa pag-ayo ni Jesus. Ang iyang mother-in-law, nga grabe kataas ang hilanat. Si Peter pod mao ang nag-abti kayo nga nakabunot siyang espada ug niputol sa dunggan ni Malchus dito sa Garden of Gethsemane. Si Peter pod mao ang ni-deny ni Jesus 3 times or kauban makatong magtutulo dili 3 times. Ug si Peter pod mao ang naghinulsol sa katulo kahigayon nga iyang gidinay. Wala siya kalabutan mahitungod sa magtutudlo. So, Matthew 18:21, then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Isulti si Pedro, up to 7 times, ikapito ba? Ang gihatag nga quotation ni Peter kay iyang gipasubraan. Kay sa traditional nga teaching, sa rabbinic teaching, kung naay mo offend, batok nimo, imo ra siyang kinahanglan pasayloon o katulo. Ang gisulti ni Peter, kapito ba? Dili ta kalabaw jud sa Ginoo no? Ato makita pa lang sa kaning atong pagbasa sa primero nga bersikulo. Ang gi-offer ni Peter kay 7 times atong paminawon ang tubag ni Jesus. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Katong mga estudyante sa math ka, na may, di ba, na technique sa kamot? Kung number 7, number 8, naapod, number 9, imo lang pick on kung ansa nga number. 70 times 7. Ang reply ni Jesus nga ang forgiveness kinahanglan i-exercise ni siya to a much greater extent. Not just 7 times, dili lang sa gisulti ni Peter. Ipalabon niya, tulo lang kahigayon ang gitudlo sa rabbinic teaching. Ang gisulti ni Peter, 7 na ipakapinupat. Ang gisulti ni Jesus, 70 times 7. 490 times. Nagpasabot ba ni nga notes ta sa tong cellphone, gisaway ko niya ron, tambok ko na ko, nag-diet di ako gabi. Number 1, niitom ko, ligog dagat. Number 2, sakit na ito. Iyang daotan nga pulong, dili may gison, dili ta mag-count 490 times. Ang gipasabot ni Jesus, walay limit ang atong paghatag o pasaylo. Dili sayon mahimong Kristohanon. Pero dili imposible. Posible siya. Tungod kay natay Holy Spirit nga maoy ni-empower na to. Kaya kung kita-kita lang, usa pa lang ka-offense, batok na to. Isa na yung lalaki nga nakasumbag o isig ka lalaki sa eskwelahan. Alam mo, angkon, ako'y mo angkon para ninyo. Sa school na may activity, gisungog ko sa akong classmate ba niya, ako may nakasabaan sa maestra, ako
akong mata kay murag ni ko na paggawas jud grabe. Gusto ka ano kapihan. Mao na to kung gibuhat nga mo kung gisumbag. Kung kita lang tinawhanon usa lang duha mobawas jud ta. Wala forgiveness. Pero tungod kay naatay Jesus gipatikan ta gipuy-an ta gisilyuhan wala na makailog nato na yung Holy Spirit sa sulod posible ni siya. Basta maguna ta lisod ay pasaylo oy. Kitang tanan parehara ta gipuy-an nga kalibutan makasabot ta sa gusa-gusa nga lisod na siya pero dili imposible. Then to complete the idea sa pangutana ni Peter ngadto ni Jesus, si Jesus isulti og parable. So mag-review ta ang kaning parable or sambingay sa Cebuano. Nagpasabot ni nga placing one thing beside another or mag-comparison. Or sa eskwelahan nga among gigikanan sa katong gisumbag, ang gitudlo sa mga maestra nga kuan siya, heavenly story with an earthly meaning. Masabtan natong mga ordinaryong mga yano nga mga tao ang usa ka heavenly story nga naay spiritual truth. Ang kaduha, it is illustrative story ni siya nga detailed, assisting to make truth intelligible. Si Jesus master kayo muhatag og sambingay parable nga masabtan jud sa iyang audience, sa mga Hudiyo, sa intend nga audience ni Matthew. Si Matthew kay usa ka publican, tax collector. Usa siya ka Hudiyo pero niluib ni traidor sa iyang isig ka Hudiyo nga ni trabaho para sa mga Romano nga mokolekta through abusive, excessive nga pagkuha sa kwarta nga naghinungdan nga naglisod-lisod ang iyang isig ka Hudiyo. Pero tungod sa hikap ni Jesus, tungod lang sa usa ka tawag, come, follow me, nisunod si Matthew, gibiyaan niya tanan niya mga privileges. Tanan niyang mga hamugaway sa kinabuhi. Kung ato pandalon karon si Matthew, naa siya aircon sa iyang balay. Na siya flat screen, na siya projector nga katong gamay nga projector. Smart projector. Si Matthew maka-afford nga moadto sa surplusan taga-adlaw. Ingana si Matthew. Nga kung naay new arrival, naa dito nag-una dito sa steel door. Naka-attend ko maigsoon katulo ka higayon, new arrival. Makita niyo sa video nga nag-abli sa steel door. Maglumbaanay naka-apil ko katulo ka higayon pero wa ko nag-una, nagtan-aw lang ko. Nakaingon ko ninduta ka no nga maabot ang higayon. Nga ang mga tao dili kita, ang mga tao nga wa pa kailan ni Jesus maabot ang higayon through sa atong love, passion para kan Jesus, through evangelism, through life group, through sa atong kinabuhi nga nisidlak. Maabot ang higayon nga ang mga tao wala pa ni abli kasi tig-abli sa church karon. Lester or si Jeffty nga wala pa nag-abli, wala pa naabot ang yawin, nag-atang ng mga tao kay gusto kaayo nga mosimba sa Ginoo. Ug mao na akong Lord, mantag maabot nga panahon nga dili lang may magkaguliyang sa surplusan, kun dili magkaguliyang pud mi nga mag-unhanay nga mangita sa imong presensya, modaig magpasalamat, maminaw sa imong pulong. Ug ako nang gituhuan maigsoon nga moabot na sa tong panahon. Kay ang atong tema karon like never before, ikasiyam paron nga buwan sa 2025. Ug daghan na kayo, daggo kayong gipangbuhat sa Ginoo. So buhi kaayo ang atong pagpangalagad tungod kay buhi ang atong Ginoo. Amen? Mauna nga maayo ang atong mga sakit, masulbar atong problema, nag-ampo nato kay buhi ang atong Ginoo. Kay kung dili pa buhi, kapoy ra kayo no mo arig Domingo. Ang uban mo pahawig Lunes, pero sila si Pastor Marlo, Pastor Eric na Bible study Lunes. Ang Tuesday murag wala tay schedule, day off na sa tanan. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kung dili buhi atong Ginoo, dili worth it ang effort nga biyaan nimo imong sa imong gibuhat na kay negosyo, imong pamilya nga di man jud nato madapir me sa Bible study, sa life group. So mobalik ta sa parable. The parable is constructed to set forth a truth dili lang lingaw-lingaw, kundi spiritual truth, heavenly. Verse 23, for this reason,
Si Jesus nagsulti na the kingdom of heaven may be compared mo ni ang sugod sa parable, sa story, to a king na ay hari who wished to settle accounts with his slaves. Ang gitanawon sa ning slaves sa Greek word kay dulon or ato ning interchange sa steward, piniyalan. Kaya ang kaning nga slave kay kung ato lang ikuan nga ordinaryo lang ni tigsilhig niya tagaan nimo dako kayo nga kantidad. So atong dalo natong attention nga kani nga slave or steward possibly matod sa mga scholars nga usa ni siya ka gobernador sa usa ka syudad nga naka-assign nga mokolekta sa buhis gikan sa mga tax collectors, siya ang remitan o siya ang morimit sa king. So para masabtan na to ang story atong padayon pagbasa 24. When he began to settle them, sinubayay na, one who owed him 10,000 talents was brought to him. So dili ni ordinaryo nga slave or servant. Kay gipiyalan ni or naay utang ba sa Bisaya? Naay utang nga 10,000 talents. Unsa man ning 10,000 talents? 10,000! Bigyan na jacket, mabani 10,000 pesos. Sa next slide, para atong masabtan, ang 10,000 talents, di na ko basahon na tanawan ninyo, equaled to several million dollars. So dili jud ordinaryo nga servant nga tigsalig lang ni tiglampaso, tiglabay basura, pero sa atong panahon karon ang tiglabay basura kay nakadong mo, minilyon mailabay no, binilyon nga ang kwarta atong gibuhis kutob sa atong gipamalit na anay 12% nga VAT. Nya gihimurang basura sa atong panahon karon nga giremit sa mga ambot sa pag-describe sa kamot, balibuon ba or taga sa kuko. Or sorry kung na-describe na ko yung kamot, dili mo kamo akong bot pasabot. Ilabtaanon nga kamot, daotan nga una-una. Incomprehensible amount of money ni ang 10,000 talents. Ang talent, dili man ni, ayo, wag tanga sa una nga talent show. Nga na, ang talent was the largest denomination of currency. Sa peso, natay mga denomination. Diri nga side, ang say denomination. 1,000, 500, 100, na 200 nga tibuok, 50, 20. 10,000 signified an infinite number. So dili lang kay million, kundi several million dollars. Kinsay naaani sa inyong bulsa karon sa next na picture. Dili ko mo sumpay gingon nga kuhaa niya ihatag nako. Ayo, dili ta kung sa kwan pa ni Black Panther, we do not do it here. Dili nga natong paagi kay gugma ang atong paghatag. Kinsay naani sa bulsa? Di mo lakaw kung walay kuan 1,000. Natoy ka ng kuan ba kanang financial or economic nga kasabihan nga the more ka mo distansya mulayo sa imong balay magkadako ang imong magasto. Tinuod pod kung narakas duol gamay ra mo magasto. Kung maabot ka og Cebu or Mandawi dako-dako imong magasto. Kung maabot ka og south or north dako. Abot ka lain nga region sa Visayas mas mo dako. By the way, ngani kadaghanon ang 10,000 pesos. Ibalik sa palugmak. Dila na to i-detalye ha. Kay medyo ko na. Ako naman gunang gitabon. Dili na siya peso ang nasuluyo. Para lang paghatag na to idea. Sa next nga picture, kato Mac. Ang 1 million pesos, inga na ra kadaghanon ka na nasa ubos. Ang kanang gamay kaayo, kay mao na ang 10,000. Ang 100 million nga gikawat, inga na kadaghanon. Pero minimum lang na nga sud sa bulsa nga dili mao. Ay magkabalaka ka dili ko mag-entice yung nga mag-rally ta ibaba ang presyo ng tank G, itaas ang volume ng backup. Ano malubong man jud tingog sa backup. Pabugnawa ng aircon para di ta panington.
dili ta magrally. Ako lang ipakita para natay visualization kung unsa ni ang 10,000 talents. Sa next slide. Ingani ang ilang gipangkawat kada ganon. Sincere man to ganina. 1 billion pesos. Ang 1 million, gaba man ko nga dili mo angkon, pipila na to diri, na ay 1 million sa, kabaw, asan yung gitago, dili lang po na ako i-detalye. Kung sa Cebuana ba, sa video, wala tayo ko na. Pero ang 1 billion, matod pa, kinanglan isod og 47 ka malita. Daghan kaayo. Ang 47 ka malita, dili masud og usa ka vehicle or van. Kinanglan og unom pataas para lang i-deliver ngadto sa penthouse sa usa ka magbabalaod nga bahin-bahinon pod. Ing ana kadako ang 10,000 talents. Kung dalon sa tong panahon karon. So dili ni siya servant, dili ni siya slave, steward ni siya, posibleng o sa kagobernador nga maoy assign nga muli kolekta sa buhis niya ng lugar o isubmit dito sa king matod sa parable. 25. But since he did not have the means to repay, kung siya kolekta, naadyo siya means, makabayad yun siya, makarimit. So naay something nga wrong aning tawhana. Gipamalit ni niya helicopter. Pasensya na mo kay matabok man gud nato. Wala man ko lain maklaro nga dili man pud ko makabunlot nato diri example nga gipalit nato og Oppo o Vivo, layo kaayo sa bilyon. So kan lang mo kuan lang ta bear lang ta sa kaninga kuan para masabta nato. He did not have the means to repay. Yan ang giwaldas. Mga og restaurant, pila may bill? 120,000. Pila pinakadako ang inyong nabayran sa Jollibee? 500. Kung grupo mo, 1,000. Kung mo splurge mo sa french fries o chicken, mga 1,500, dako na na. Busog na mo na. Makadana mo para sa inyong iro. Mga bukog, daghan kayo. Restaurant, pilay pinakadako kung grupo mo, daghan mo mangaon. 3,000, 5,000. Ya, dili dyan na mahurot. Ang kaning pagwaldas, wala igong ikabayad sa utang. Kaya ito kong gisulti kay mga congressman to, pila man, kuha na yung usa ka bandol, lipay katawa kay sila. Nga imo to, og iya, og imo nagtanaw nga kwarta, mo'y gibayad dito. Ang uban, gipamalit ng armas, nanay mga bodyguard, nagkanyag sakyanan. So sa do kabuan pidi lain-lain ang sakyanan. Kita na amang punta na, niglakaw na to, mopili po ta. Unsa atong chinilas sulubon. Ang ila kay sakyanan, unsa akong sakyan ron? Rolls-Royce, Ferrari. Wadyo multicab dito or Wigo nga to makita. Land Cruiser na siguro pinaka-ubos. Mauna nga wa siya means to pay. Kaya daotan ning tawhana. Pero atong tiwason ang parable. His Lord, ang katong king, commanded him nga ibaligya to be sold. Dili lang siya damay ang iyang asawa ug iyang mga anak. Maigsoon kung ato makita no kung naaday buhaton nga daotan ang usa ka tawo, dili lang ikaw ang maapektuhan. Damay ang imong asawa, damay ang mga anak. Ato pa na makita sa nanghitabo ron. Dili lang si Curly, apil si Sarah. Dili lang si Zaldi, apil ang sa pangansayang anak. Ibaligya all that he had and repayment to be made aron makabayad. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, "Have patience with me and I will repay you everything." Sir, ayaw in town ako apikiha
kay mo bayad ra unya ko sa tanan kong utang. Nakadungog naman ang alin niya. Mubayad ra ko sa tanan na kong utang. Di lang ko mo comment. Ako lang naibilin sa inyo nga hunahuna. Sama ra na nato mga igsoon nga dautan ta, kurap ta. Sa tinod na damay ra ta gikan ni Adam ug ni Eve. Wala tay choice pagkatao nato na natay sala nga panulundon. Ug mao to ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Nga gibayran ta, tetelestai, paid in full. Gikan atong sala nga panulundon. Ug sama kung unsa ta kadautan, tungod kay ang gugma sa Ginoo di na to matugkad. Niingon ra sa verse 27, and the Lord of that slave felt compassion. Mao na ang truth para sa tanan sa humanity. Ug kutob sa motuo, makabaton og kinabuhi nga way katapusan kay naluoy ang Dios Amahan nato nga gipadala ang iyang bugtong anak. Amen? Kay kung walay kaluoy, walay gugma, ang God the Father, wala pasagdan na ta. Ang uban nato diri, sure jud ko nga kitantanan wala ta diri kung wala si Jesus. Nagkaayahay ta sa atong pagpaningkamot sa kinabuhi para lang aning kalibutan, pero wala ta nagtan-aw sa mga langit nung mga butang. The Lord felt compassion and released him and forgave him the debt. Pangutanan ako sa inyo, ang mga Pinoy ba makapasaylo sa 2 billion taga 2 ka semana nga magkuha sa mga congressman? Lisod kayo. Pero tinimong overtime, uwanan ka, lisod kag sakay. Unya, naiuban nga mga tao nga 2 billion taga 2 ka semana, dili na kong buhat-buhata. Matod nila sa mga investigative journalists, every 2 weeks, 2 billion ang bahinon sa pipila lang katao. Ug mao na nga kanta ni Bamboo nga tatsulok habang may tatsulok triangle sila lang na si babaw hindi matatapos itong kani atong giatubang karon. Mao na nga sa IPM gi-pray jud nga kanaganahan kita mahadlukon nga mga leaders. Maura yun ang solution. Bisan asa nga nasod sa Indonesia, nagrally sila sa Nepal. Si Jesus radyod ang answer nining tanan. Dili ang bisan unsa nga masagulan man gud, bisan unsa nga investigation sa Senado, bisan i-live pa na masagulan jud og mga naay mga personal nga motibo. Pero ang atong Ginoo matud sa parable na ni felt og compassion, gibuhian o gipasaylo pagkataas ani nga standard. Pagkataas, imposible, lisod kayo. Pero salamat sa Ginoo, watang nag-deal diri og binilyon. Ang atong nasod, mao'y nag-deal ani, pero kita sa atong individual, private lives, taga-adlaw, ato ning ma-apply nga kita forgiven to forgive. Gipasaylo na ta. So kung naay mga sitwasyon nga kita ang gi-offend, kita ang gipasakitan matod sa parable, ug matod sa gisulti ni Jesus, infinite times ang atong ihatag nga kapasayloan. Lisod siya, pero ato ning i-pray kay kung dili na nato i-pray, dili ta mo dot sa Ginoo, dili ta mo paduol sa Ginoo, mapareha mo nako daghan na tang manumbag. Kuyaw kung kita'y bawsan, pero katuwa wala ko na nabawsan. 28, but the slave went out, ang katong gipasaylo, and found one of his fellow slaves. Siya nakautang siya sa king, pero naapod iyang subordinate, nakautang niya. Unsa man niyang gibuhat? Ang nautangan sa iya kay 100 dinari. Sa Bisaya, denarios. Happy birthday belated ni best friend ni Jeneline, si Darius. Makahinom kong denarios. Gitarist sa God of Glory sauna. Dasig karon na asa si Darius ron? Leyte.
100 denarii compared to 10,000 talents, ato ni kumpara. Ang gibuhat niya, he seized him and began to choke him, saying, "Pay back what you owe." Pila man yung 100 denarii? Atong tanawon. Ang 100 denarius, usa ka Roman silver, ganina kay gold to siya. Karon kay silver mas ubos. Silver coin worth 16 cents. Or kung sa ato pa, 3 months worth wages. Confidential man, di lang kumutan na, mga ko, pila man yung suldo sa tulo ka buwan. Di lang tanan. Ato lang ibibutang, nga sa karong panahon, kamo hatag mong number. Ang buwan, example, 30 lang para dito maglisod og math, y decimal. Kung tulo ka buwan, 90,000, gana lang ato ibutang. Ganina, pila ganito? Hundreds of billions, 10,000. Kung atong dalon sa itong panahon, karon ikumpara nimo 90,000. Ug mao ni ang subo nga sad truth sa atong society karon. Nga naay tuy usa ka tiguang nga lalaki nga nang tungod siyang kagutom. Ino na to nangawat o di kuha kay wa bayre so nangawat o unsa kay kawat mangga or corned beef dato duha ka klase. Mangga lang ato ikuan. Lisod man po disagol ang mangga corned beef mag lain yung tiyan na. Mangga lang. Nangawat siyang mangga sa ilang silingan. Kaya para yung ibaligya, para ipalit niya bugas. Ang nahitabo, priso dayon. Ang nangawat og 10,000 talents, asa man karon. Tuas gawas, France, US, Canada. Kita ning kamot patag mag-ayo. Uwanan pa si Ed, si Nico, na uwanan na itong pag-Friday last week. Si JB's, para lang magda, kung may bong mo, anong naay mga sako, rasluyo, napatay surplus sa thrift or garage sale. Ning kamot pag maayo, pero layo kay gap no 90,000 to several billions. Yang kaning gipasaylo, kawa ni pasaylo. Ato man nadunggan verse 30, 35 ra ni kutob. But he was unwilling and went and threw him in gipapriso. Mao toy nahitabo ni Manong nga nangwag mangga para ipalit og bugas, priso dayon. Ang mga binillions, ayahay. And threw him in prison until he should pay back what was owed. So bisan sa parable 2,000 years ago, gatong sa atong panahon, makita nato nga ang Bible kay timeless no, ma-apply sa atong panahon ug sa ilang panahon. Ingana kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Nga asa to si Marlene, Isaiah 40, asa si Marlene? 40 verse 8, nakahigan mig paminaw sa ilang word hapon sa life group. Nga ang grass, ang flower, malaya, pero ang pulong sa Ginoo, magpabilin yun eh. Dagang attempt sa history nga papason ang Biblia, pang sunugon, gipang martyr, gipang persecute ang mga Christians. Pero hantod karon 2025, nidaghan pa gani ang version sa Bible. Amen? Ingan nakagamanan ng pulong sa Ginoo. Mao na nga, bisan wa kay kwarta pero na kay Biblia, bulahan ka. Kaysa daghang kag kwarta wa kay Biblia, usik-usikan ra na ang kwarta. So when his fellow slaves saw what had happened, sa unang panahon, bisan sa parable na anay marites. They were deeply grieved. Nakakita sila, sumbong nila sa ilang boss, and came and reported to their Lord all that had happened. Pagkadungog sa ilang boss, sa Lord, sa King, iyang gipatawag, then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave," ni ulbo siguro ang kaspa, kuan man ni expression, na dili, para na mo nga naay skin, issues, skin, delicate ang among skin. Dili malikayan nga muulbo, pero dili pasaka. Kung makakita mo dire kay kuan na siya. Pamana na ni Pastor Marlene, kakita ninyo nga nay puti-puti. Psoriasis ang tawag ana. Dili siya kaspa psoriasis. Kuan siya dili makatakod, pero kuan. Suko ulbo kay ang kaspa.
kung sayang gigunitan, naman siguro ang Team Faithful diri, no? Na-share mo nagap. Kung sayang gigunitan, iyang gibusdak, pag! Nang lupad, napilit sa bungbong, ikaw man nagmahay, gilimpyuhan ang bungbong, anong gilabay. Nako, ang prato. You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Tanala mo sa ako na sa screen ng Cebuano dira. 33. Should you not also have had mercy on your fellow slave? In the same way that I had mercy on you, and his Lord, suko gyapon, move with anger. Lingiay mong tapad, pinakasuko ni mga naong. Makatawa man tanong. Nay masuko mo katawa, na ay nakatawa pero nasuko. Move with anger, handed him over to the torturers, until he should repay. Imbes wala na gikalimtan na gipasaylo na kay gikaluyan, gikalimtan, pabayron pagbalik all that was owed him. Tungod kay wala siya ni hatag og pagpasaylo. Ing ana ka bugat ang paghatag og pasaylo. Kitang tanan forgiven. So naatay kaakuhan dili ni mahimo overnight or karong hapon. Gina-work out ni ang Holy Spirit, ang Ginoo may magtabang na to na ani. Kaya kung kita lang dili jud ta makahimo. Should repay. Kipabayad imbes wala na. 35. Kung sa Wednesday equipping pa na nata sa conclusion sa parable ni Jesus. My heavenly Father will also do the same to you. If each of you does not forgive his brother from his heart. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga disciples og nato karon that forgiveness is to be kanang direct proportion to the amount forgiven. Kitang Christians kay bawta kadaghan gibalik-balik nga dili mabayran, labaw pa sa 10,000 talents ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Mao na nga walay maka-duplicate, walay nagkasimana santa, palansang ta. Tanang Kingsmen. Namantay mga nurse, sterilize ang mga lansang. Ya katong, unsay tawagan ng pusil, re? Nga para lansang? Gun. Nail gun. Nail gun na itong gamiton para way maglagot nga nganong dugay kay gidukdok ang usa kay dalira. Pug pug pug. Singgit ito mga Kingsmen. Walay bisang kinsa. Gimension na ako ang Kingsmen kay nagkaon niya. Ang atong leader kay na ay ipahibaw. Maayong balita para natong tanang Kingsmen. Dili ta ilansang. Kita may mulansang. Direct proportion to the amount forgiven. Kitang tanan gipasaylo sa dili matugkad yun nato. Gikan pa lang sa gugma, isgutay kwarta dili mabayran. So kita po direct proportion equal muhatag tag kapasayloan. Kay kung dili ta muhatag og kapasayloan, mahimo na natong kabugaton og kita ra pod ang maunay. Apektuhan ang atong pangalagad sa Ginoo. Kadaganta ako nakasinati ko ana kita kamo nagtanaw online. Mahimo nang kabugaton. Mahimo nang babag ganong nindot kayo ang praise and worship pero nganong ugaman, mahimo nang babag may ngana. Naay panalangin pero mahigong away. Mo na nga akong advice ato nga sa atong panimalay, di jud ta mag-away, especially atubangan sa blessing. Mas maayo pa siguro nga walay blessing, walay pagkaon nga lechon man jud Pilipino, adobo, humba. Sa itong paborito, yat pinagkanupusan. Mas maayo pa nga wala lang na pero malipayon tas pamilya kaysa kung naay nagkaninga na ay walay kan ba nay unforgiveness. Lisod jud kayo
Bisan crispy pa kay na pagkaluto, bisan bugnaw pa kay na ang ice cream. Walay kuan, dili lami, di ka ma-enjoy. Pero kung malipayon mo sa iyong pamilya, pag Monday kita ko picture, unsa kitong Monday, Pastor Eric, atong nag-picture, family, pamilya kainan day. Ako na lang isagol yung gipasol din. Yung malipayon, mahimot ang mapasalamaton sa Ginoo. Kitang tanan nga naa diri. Kung unsa tong paniudto karong udto, magpasalamat ta sa Ginoo. Amen? Ang unforgiveness, ikaw man siguro sa word, at atong Tagalog higayon nga, Lord, tagaimig kusog nga, nagisgot biya ni sa kaning, sa offended. Kaya ang offender, basin mo siya kibaw, or matod sa parable, kuan lang jud, bugoy-bugoy lang jud. The first servant had been forgiven all. Atong 10,000 talents. And he in turn should have forgiven all. Pero wa niya buhatag. Ipasaylo siya sa tanan, pero wa niya pasaylo ang katong 100 dinari. A child of God, kitang tanan, has had all his sins forgiven by faith in Jesus Christ. Kitang tanan, ang atong sala gipasaylo tungod sa tong pagtuo ni Jesus Christ. Amen? Therefore, when someone sin against us, you, him, her, he must be willing to forgive. Sa inyo kayo nako basahon, sa inyo nyo paminawon, pero perteng lisod, buhaton. From the heart, no matter how many times the acts, of course, isang kapila, pabalik-balik. Sa mga mga Kristohanon, imposible nga mga lagad nga walay Jesus. Concert ra ni kung atong prison worship, kung why Jesus, concert ra ni, akong gibuhat karon, kung ano ni, pwede ra komentaryo, pwede ra motivational speech, pero tungod kay naay Jesus, nahimo ni makabuluhan, tanan natong gibuhat. Amen? Sa picture, ako ipakita, in closing, siya si Tim Allen. Usa ka Hollywood actor, nakakita na siguro mo sa mga salida, sa VHS, Betamax, VCD, DVD, or sa Netflix, or sa IMAX. Pipila sa mga salida, para na may idea, nasa next na slide. Okay, paspason na nato mak, ipicturean niya ninyo, tanawon niya ni rong hapon. Next. Dili na mo yung point. Ang point, si Tim Allen, usa ka actor, ako sang i-establish ang context nganong nakapagawas og statement si Tim Allen. Si Charlie Kirk nagipusil dito sa campus sa Utah. Ug makakuha lang tag comfort ingon nga mga Kristohanon nga instant ang death ni Charlie Kirk. Kung nakita mo sa video, ang carotid nerve ba na basta mo kana kog mga word, ang jugular nga kaning naa sa tong liog maoy na igo sa sniper. Pagkaputol ato na sever, instant nga na cut ang supply sa dugo padung sa utok. Instant nga na unconscious. Ug matod sa mga experts nga sa reaction ni Charlie Kirk nga nagunito siya microphone, left or right? Right. Pagkaigo na indication daw to nga instant pagkaputol jud, cut off tanang ang raw information. Mismo si Charlie Kirk, wa siya kahibaw unsay nahitabo niya. So wa siya nag-suffer. Kaya baka dungog matanong nga, gitabang siya sa mga bodyguard, secret service, gisakay sa van. Wa naka-survive. Mao ni ang context nga sa funeral ni Charlie Kirk pag September 25, si Erica Kirk atubangan sa 100,000, approximately 100,000 katao. Na dito si Elon Musk, si President Trump, pagyan kay mga tao, made a public declaration of forgiveness toward the person nga nipusil sa iyang bana. Ug nakakuha og dako kayo nga bukbo murag ice bucket challenge si Tim Allen. Kaya nakasinati po siya nga ang iyang papa
gi-murder 60 years ago. Kadugay na 60 years ago ibalik na tong picture ni Tim Allen Mac. Nagdadaa siya pero bisan kinsa na to lisod jud kayo. Mao ni makaingon jud ta nga only by the grace of God power ra jud ni dili ni ato jud. 60 years una siya naka-release sa forgiveness. Kita pila naman ka oras ang atong unforgiveness gidala-dala. Ayaw tuguti nga mabot na og 60 years. Mapaabot pa mo nga dako na pud mahitabo. Maigsoon karon ang time nga atong sundon pangayoon sa Ginoo kay nagtuo ta nga ang Ginoo magpanlihok gyud sa atong kinabuhi. Kay kung i-release na to ang forgiveness na ay unexplainable, dili lang feeling, kundi na ay something nga maputol, mabungkag nga wall nga naglimit nato sa unta atong mabuhat. Ako nang gikutlo sa matod sa katong nakautang og 10,000 talents. Nakabaton siya freedom, di na siya pa Byron. Mauto ang iyang nakuha tungod kay gipasaylo siya. So sa ato apod, dako kayo tag makuha kung mo release ta og pasaylo dili lang para nimo, kundi dili sa isikataw pod nimo. Dako nagkahimuan para ninyong duha. Or kung dinaghan mao gyapon ang principle. So mao ni ang nag-prompt ni Tim Allen na nahimong example si Erica Kirk sa iyang pagpasaylo sa nipusil sa iyang bana. Akong basahon word for word ang gisulti sa usa ka journalist nga gisulti ni Erica Kirk. When Erica Kirk spoke the words on the man who killed her husband, Erica Kirk, that man, that young man, si Tyler Robinson, I forgive him. Ang hinungdan nga nung giposil kani supak lang iyang ideology na siya inclined sa left nga pro ani buhaton tani kalimtan na nato ang gi-establish sa naguna. I forgive him. That moment deeply affected me. Ato nang gi-join si Tim Allen og ang statement ni Erica Kirk. Said Allen, I have struggled for over 60 years to forgive the man who killed my dad. I will say those words now as I type sa Twitter or X karon. I forgive the man who killed my father. Peace be with you all. Kung nakasuway na mo, sa ginagmay lang na makaingon jud ta nga murag na ay tunok gani nga naibot. So pag kanindutan na no, dili lang ka mo sulti sa pagpasaylo, kun dili na ay something emotionally, mentally, spiritually nga ma-open, mabungkag, nga makatikang ta para sa next nato nga level nga sa atong pagkakristohanon, dili na ta wala na tay gidaldala kitang tanan diri kay bawta og matuman to ang mga word nga mag-inunungay. Makaunong jud ta. Makapadayon jud ta pagpangalagad sa Ginoo. Kitang tanan gipasaylo aron mo pasaylo. Atong hatagang mo si pangpakpak atong Ginoo siyang pulong. Ug ang nakanindot kay samtang may gininhawa pa ta naatay dako kay nga higayon nga makabuhat ani. Dili ko mosulti nga buhaton ta ni i-rush ta ni dili kay ang Ginoo mismo na siya timeline para ani mga butanga. So akong gitawag ang worship team og manindog ta atong kantahon ang samtang may gininhawa nga kanta.